mula sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Narito na ang programang mag-uugnay sa iyo tungo sa wastong kamalayan sa batas. Praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas! Isang magandang Sabado ng umaga sa iyo na nakikinig sa anumang bahagi ng Pilipinas, Luzon, Visayas o Mindanao at sa iba pang bahagi ng mundo. Maraming aga sa inyo namin nakikinig diyan sa Bicol Region sa pamamagitan ng CARE 104.3 The Way FM. At diyan naman sa Zamboanga City na nakikinig via 1116 DXAS Radio Comunidad Buenos Dias. At magandang umaga rin sa ating mga tagapakinig sa 1062 DXKI, your friendly voice sa Coronadal City. Gayon din sa 1197 DXFE Davao at sa mga naririto naman sa Metro Manila na walang sawang nakatutok, happy listening po sa inyo. Kami ang inyong mga kakampi sa batas. Ako po si Attorney Chona Cruz Gonzales. At ako naman po si Attorney Jeremiah Belhica. Ito po ang inyong programang Tabas ng Batas dito po sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Siyempre, miyembro po tayo ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at tayo napakikinggan at napapanood din po sa amin po mga social media platforms sa Facebook, YouTube, channels po ng 702 DZAS FEBC Radio TV at siyempre sa channel 185 po ng Signal TV sa pamamagitan po ng GCTV. Tayo ay sinasamahan din ng ating cute crew na si Absidi Ferrer, si Minka Tiangco, ang ating ProdTex na sina Benjo Morano, Reggie Villena, Nathaniel Peralta at RTV na sina Eileen Valdez, Wenmark Balatukan, Angelica Calayag, Raymond Paner at gayon din ang mga kasama natin diyan sa Bukawi Transmitter site. Sa punto naman po ito ay nais po naming pasalamatan kayong ating mga kaagapay na patuloy po naming nakakapartner sa ministeryo po ng FEBC. Sa tulong po ng ating Panginoon at sa inyo pong suporta, mahigit na 75 years na po natin na ibabahagi ang tama at mabuting balita sa ating Panginoong Hesukristo. Mahalagang elemento po ng broadcast ang transmitter at ang ating transmitter ay tumatakbo sa loob ng 25 years. Sa ngayon, kailangan na itong palitan para mas marami po ang makapakinig ng mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Kaagapay, samahan niyo po kaming suportahan ang transmitter project ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ipaalam na lang po ninyo ang inyong pong donasyon para sa transmitter project. No? So kapag kayo po ay donate ay magitin po na ito po ay for the transmitter project ng 702 DZAS sa pamamagitan lang ho ng simpleng message sa amin pong Facebook page na 702 DZAS FEBC Radio TV o pwede rin ho kayo mag-text or tumawag sa amin pong cellphone number na 0916-296-6620. Yan po ay 0916-296-6620. So, ang text po ninyo ay Transmitting Signal, Transforming Lives. Ayan, no? Transmitting Signal, Transforming Lives. Napakaganda. Okay? So, bago nating ituloy ang ating discussion na very special ngayon, Yes. Ernie, ay pagkain pangkaisipan muna tayo. Ito ay hango sa Kawikaan chapter 20 verse 15. Ang sabi po, ang taong nakakaalam ng kanyang sinasabi, daig pa ang may ginto at alahas na marami. Kayo po ay aming inaanyayahan na makibahagi sa ating diskusyon ngayong umaga. Kaya kung meron po kayong komento, lalo na kung meron kayong katanungang legal, maaari niyo po yan ipadala sa amin sa pamamagitan ng ating Facebook page, ang Tabas ng Batas FEBC. At habang naroroon po kayo, we are inviting you to please like and share.
sa pagbabalik ng ating mga segments ay napaka-espesyal ng ating pong programa ngayon sapagkat meron po tayong panauhin na magbibigay po ng linaw sa ilang mga napapanahong usapin at magandang malaman natin ito. Kaya po pagbabalik po natin ay tutungo agad tayo sa ating punto per punto at akala at panukala segments. Kaya wag po kayo maglilipat ng istasyon. Kami po ay magbabalik agad dito pa rin sa inyong paboritong programang Tabas ng Batas. Tabas ng Batas! Pakinggan ang programang Ang Tipan. Any day, anytime sa Spotify. Ang Tipan, kasaysayan ng mga Bible hero at katangi-tanging mga pinuno. Sundan yan at ang iba pang mga programa. Like and follow 702 DZAS FEBC Radyo TV sa Spotify. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. 75 taong nagpapahayag ng mabuting balita ni Hesukristo. On air, online, at on the ground. FEBC Philippines. Ang bawat tagumpay, Diyos ang nagbigay. Tabas ng Batas! Nagbabalik ang Tabas ng Batas at sa ating very special episode ngayong Sabado ng umaga ay ating pagsasamahin ang ating punto por punto at akala at panukala segments dahil nga sa isang napakahalagang usapin na may kinalaman din sa batas na dapat nating malaman. Kaya ito ay isang bagay na talagang nakita nating napapanahon at napaka-relevant para sa ating mga taga-subaybay. At alam mo, Attorney Jeremiah, dahil din sa isang batas, ito yung tinatawag na Creative Industry Act, ay lalo pang naging maliwanag sa ating lahat na napakahalaga nitong pag-uusapan natin din ngayong umaga. Kahit hindi na ako magpapahaba pa ng ating introduction, ikaw na ang magpakilala sa ating very special guest. Nako, Attorney, it's really my pleasure na ipakilala ang ating former Deputy Director General ng Intellectual Property Office at Undersecretary ng DTI Consumer Protections Group. Siya din ay naging chairperson sa ASEAN Committee on Consumer Protection meeting noong 2017 at rinipresent ang DTI bilang chair ng National Committee on Intellectual Property Rights from October 2016 to October 2017. At syempre, siya po ay isang preacher, no? At ginagalang natin na kapatid, hindi lang sa profesyon pero sa pananampalataya. Walang iba kundi ang ating kapatid mahusay at magiting na si Attorney Teodoro or Brother Ted Pascua. Sir, good morning. Good morning. Oh, ayan. Magandang umaga po sa inyong dalawa at sa mga nakikinig. Napakahalaga nitong pag-uusapan natin about intellectual property rights. Oo, kasi dami pong katanungan patungkol sa, 'di ba, yung mga lupa, sa mga ibang ari-arian, pero meron tayong nakakaligtaan na isang napakahalaga rin na ating palang parang kinukonsidera na ating pag-aari din, at ito yung mga kini-create natin, ito yung mga, di ba, nandiyan na yung let's say composition ng isang song o pag-invento ng isang bagay na magagamit. Ang dami pala nito, at lalo na nga ipinasa ang Creative Industry Act na lalong nagpakilala rin naman at kumilala doon sa kakayahan ng ating mga kababayan na lumikha ng mga bagay na kapakipakinabang sa iba't ibang larangan ng sining. Kaya siguro umpisahan na natin kaagad ang katanungan, Attorney Jeremiah. Oo. Kaya sige, go ahead and shoot that first question. Attorney, nako, kasi yung intellectual property, it has gripped the attention ng mga taong bayan ngayon. Kaya alam mo na, kasi may mga agawan ng ibang mga intellectual property rights ngayon. Pero kailangan malaman natin, Attorney Ted, ano po ba ang intellectual property at bakit po ito mahalaga?
ang madalas na sinasabi namin nung nasa IPOFIL ako, tinagalog namin, humanap kami ng Filipino o Tagalog na salita upang angkop ito sa, kasi ang batas natin ay atin kinopya yan, una experience natin galing sa Espanya, yung unang copyright concept, at sumunod na nung panahon ng Amerikano, kaya nung tayo ay na-liberate in 1940s, isa sa pinakamaagang batas natin ay yung intellectual property laws, patent law at saka trademark law. Yan, 1948 pa yan, nandyan na yan. Kaya lang, yung isa pang panandad dyan, nung martial law, nagkaroon tayo ng copyright law, PD-49. At nung 1997, nung ito'y na-review nila, sabi nila, pagsama-sama na nga natin yan. Ginawang sama-sama yan, nagkasama sa isang batas, tinatawag natin ngayon Intellectual Property Code, RA 8293. Kaya lang, kailangan bigyan natin ng perspektibo ito kasi sinasabi nila, bakit meron tayong kagalingan? Sabi nga namin, ang Tagalog niyan ay yamang isip. Yamang isip. Yamang isip. Ganda. Galing sa pag-iisip, kaya lang nagiging yaman kasi may expression ito. Pag in-express mo sa kanta, kung copyright o mga tula, o kapag naka-invento ka, dahil nawawala na sa isip mo kapag ito'y konsepto pa lang, wala kang karapatan dyan. Konsepto pa lang nasa isip. So hindi nakikita ng tao yun Nasa isip mo, kung ano nasa isip mo. Pero kapag ito'y express in a song, in a poem, in an invention, in a design, in a trademark, yung mga ganyan, pag na-express mo na yan, meron ka ng tinatawag na yamang isip. Yan ay katutubo galing sa pag-iisip ng isang tao. At meron nakakatuwa dito. Wala pa akong naririnig na magandang expression o explanation. Bakit meron tayong yamang isip? O bakit tayo meron intellectual property? The only one that I could recall na cogent explanation nito ay nandoon pa sa Genesis. Sabi nga, God created man in His own image. Yes. So tayo, nilalang ng Panginoon, at anong sinabi niya? Ito nilalang ko, dadalhin niya ang aking imahe. At yung kakayahan na mag-create, maggumawa, mag-express kung ano man nasa isip, galing sa Panginoon yan. That's the only explanation that I can think of. Kasi even science, why can a man think? Di ba? Babalik tayo sa the theory of man sa nagsimula. And the only cogent reason is God created us and He created us in His image, which includes the capacity to create. So that's the only cogent explanation. And anybody can contest that, but the question still remains, if you contest it, paano ka nakaka-create? Yes. Where do you get it? Diba? That's putting it in the right perspective, That's no? right. Yes. Hindi natin na kaya even in the church today, no, parang when we are taught in church or when pastors speak, nawawala na yung doon sa Genesis. At kapag meron ng mga musika, tinatanggap na natin na musika yan, kanta yan, awit yan, pagsamba. Pero ang tanong bakit kaya ng tao gumawa ng mga pagsamba, kanta, ganyan? Kasi nga galing sa Panginoon din yan. Yes. We were created to be so. Ngayon, yes. Napakaganda nung paglalatag na ginawa ni CDG Attorney Ted, kasi ngayon nagkakaroon tayo ng kaunawaan na kasi ito ay galing sa Panginoon dahil nga tayo ay nilikha sa kanyang wangis. Kaya't yung giftings and talents galing talaga sa Panginoon. Ngayon, the question is, with regard to intellectual property rights, bakit kailangan po natin itong irehistro? Ngayong yung ating expression is through song, expression is to creatives. Bakit po mahalaga ngayon na irehistro po ito? At meron na tayong ganitong tanggapan, na tumatanggap nitong ganitong mga ipapa-register nila. At para, alam natin, yes, of course, pag-registration, protection yan, no? But yung pong importansya nito. Maganda ang registration ability or system dahil nga nalalaman natin kung
sino ang nagsimula niyan. Ayan. At bakit kailangan natin malaman kung sino nagsimula? Kasi nga ang problema, everyone is entitled to a just compensation of his creation. Ayun. Diba? Kasi kung ako gagawa ko ng invention katulad nung nakalipas na pandemic, yung mga pharmaceuticals, yung mga testing equipments, yan kunyari sabihin, libre na lahat yan. Ang question dyan sino na ngayon ang magkakaroon ng abilidad para mag-create pa ng mga kung ano pa makita mo create, sapatos, baro, pagkain, lahat yan, creatives lahat yan So, sino pa magkakaroon ng ganyan kung sabihin mo, libre na. Lahat na tayo. Ikaw, ginawa mo yung design sapatos niya, kukopiahin ko na. Wala nang incentive. Pangalawa, paano ko palalaguin pa kung hindi ako kikita? Katulad nung, di ba remember nung may panahon tayo, panay pandesal. Nung nagpandesal dito, sabi mo, pandesal. So wala nang sasabihin, pandesal ko, pinakamasarap. Hindi. Wala nang masarap na pandesal. Naging generic. Pandesal. Generic na. In fact, ang nakakalungkot nga doon, meron na nag-mix pa. Pandesal at yung, anong gulay na ito? Malunggay. Malunggay. Pero ilagay mo yan, pandesal at malunggay. Sabihin ng tao, pare-pareho rin naman yan. Di ba? Parang wala nang kaalagaan. At saka wala nang reward. Kaya Attorney Ted and Attorney Chona, napakaganda nung konsepto na sinabi ni Attorney Ted, no, Attorney Chona, kasi it really shows yung tinatawag na principle ng stewardship na binibigay ng Diyos sa atin. Tsaka alam mo, ang realization ko lalo dito napakahalaga talaga ng mga bagay na pumapasok sa isip natin. Kasi, di ba sabi nga na taking every thought captive talaga in obedience of sa ating Panginoon. Kasi pala, hindi lang pala yan ideas, pero yan pala ay merong direktang kapakinabangan sa taong bayan at sa mundong ginagalawan. Ngayon, Attorney Ted, kasi lagi natin naririnig, no? And ito ay naitatanong din minsan ng ating mga kaagapay ng mga nakikinig sa atin dito. May copyright, patent, trademark, trade name. Baka pwede ninyong bigyan ng pahapyaw siguro na explanation. Ano ba pagkakaiba, no? Oo, kasi pare-pareho ba yan o may mga pagkakaiba ba yung mga intellectual property rights na ito? Doon sa tinatawag namin uninitiated, kuminsan natatawa na lang kami sa IPOPHIL. Pero ang importante doon, kasi hindi nga alam. Kaya it behooves upon those who know, like in the government, ang IPOPHIL, ang duty namin, ipaalam ito may pagkakaiba yan, sabi ng isa. Pare, ipa-patent mo nga yung trademark ko. Sabi ko, teka muna, malilito tayo pag ganyan. Yung patent, mas maganda ihahambing ko sa isang example yan dahil kung technical definition ang mangyayari dyan, kaya nga ang malungkot dyan, sabi nila ang intellectual property para lang sa intellectual. Hindi. Hindi. Kaya lang, kapag pinapa-complicate mo, ayaw na hawakan ng tao. No? Sabi nila, complicated yan, mag-aaral ka pa, ganyan. Pero example lang, lahat ng gamot natin, patented. Yan. Kapag meron purpose, ang isang inbensyon, yan ay pinapatent. So, pati yung hindi lang gamot, best example lang ay lahat ng gamot natin, patented yan. Ngunit yan ang isang ehemplo na madali natin masagap. Yung mga may nakikita ko kuminsan pag nag-department namin sa mall, may mga sapatos na naiimbento na hindi nagpapawis, hindi nagbabasa pero may butas. Mga invention rin yan Yan. Ang difference niyan doon sa utility model ay ganito. Ang utility model at saka design, tawag nila dyan petty patents. Petty patents kasi ang tawag doon walang inventive step. Kaya lang, makikita natin ito, kunwari, ang martilyo. Lahat na ng martilyo, lahat ng tao nakakakilala ng martilyo. Wala na yan. Kumbaga, wala na makaka-claim na nakaimbento ko ng martilyo. Pero kung ikaw ay nakaimbento, paano tupiin yung martilyo na ganyan na lang kalaki? Tapos matutupi mo, palalakihin mo, pwede pang martilyo. Pwede yang tinatawag na utility model. Under patent pa rin yan. Yeah, yung petty patent. It's a petty patent in the sense na
meron ang nag-imbento ng martilyo. So yung martilyo mismo, hindi yon ang clinic-claim mo. Ang clinic-claim mo ay yung paano mo napapaliit at napapalaki, nagagamit mo pa rin bilang martilyo. Ayan. So that's o di kaya yung pag-akyat sa coconut tree. Kasi ito na example ko dahil tayo agricultural eh. Nung bata kami sa pagprobinsya, pinagkakabit lang yung leaves ng coconut, tapos gagawin mong D8, tapos ilasaksak mo yung paa mo, aakyat-akyat ka ng gano'n, di ba? Tapos nagkaroon yung Meralco nung maliliit kami, di ba? Poste natin noon, hindi simento, kung hindi kahoy. Kahoy. Meron silang parang sharp object na pinapasok na gano'n para makaakyat ka sa kahoy. Yung mga ganyan, another example of utility model yan. Yan. So tama ba sabihin, attorney, na pag sinabing patent, ito yung sa mga invention? Pag may mga na-invento, no? Mga bago na wala pa noon at meron industrial use. O di kaya meron pagagamitan. Iba naman ito dun sa tinatawag nilang copyright. Iba yan, yung ano copyright. naman yan? Tapusin ko pa yung isa pang petty patent. Yung tinatawag na design patent. Yung design naman, ito ay best exemplified dito. Kuminsan pag napapadaan ka sa highway, lalo na sa probinsya, sabi ganon dun sa gumagawa ng mga furnitures. Nakalagay doon, we also make antiques. I just put that up kasi design yun eh. Katulad nung may lumabas na sino na yung itong napakagaling natin na designer sa Cebu? Si Cobon Pue. Cobon Pue. Binigyan siya ng karapatan ng may-ari ng Star Wars gumawa ng design ng upuan ayon sa yung concept ng Star Wars. Kaya may mga design siyang mga upuan. Kaya lang nakikita ko, ginokopya naman ng iba. Di ba? Kaya lang kung minsan sasabihin mo, bakit niyo naman kinokopya? Mabenta. Di ba? Mas affordable daw. Mas affordable. Parang yung kay Catriona Gray ata yun eh. Nung nanalo siya bilang isang napagagandang sa universe or world, I don't recall now, umimbento siya nung design nung hikaw kasama yung bandera natin, no? Bandila natin. Wala pang 2 linggo, nandun na yung sa Green Hills. So, may kumupya na. So kaya importanteng na napapa-register. Na-register niya sana. Yes, oo. So, yun yung design patent na sinasabi. Okay. So with regard do sa iba naman. Trademark. Yan. Yung trademark, napaka-common sa atin yan. Lahat na ng consumer goods practically kailangan may trademark para matandaan ng tao o ng ating mga mamimili, consumers, kung ano yung gusto nila. Katulad na sabihin mo, itong toothpaste, toothpaste dati, toothpaste eh. Pero generic na yung toothpaste, ngayon Colgate. Sabihin mo sa kasamaan mo, bili ka nga ng Colgate. Pag uwi, ang dinala, ibang brand. Ang dinala. Di ba Colgate ito? Hindi Colgate ang gusto ko. Yung Colgate. Trademark yon. Kaya nagkakaroon ng kuminsan. Kung gusto ng bata, nay, sabi niya, gusto ko yung may 3 guhit sa sapatos. Libo-libo yun, anak ko. Hindi, mura lang raw yun sa Green Hills. Di masyado tayong brand conscious. Si nanay naman, para paligayahin yung anak, bibili na ng 500 worth o 300 worth ng sapatos. Kawawa naman yung nag-design nun. Pangalawa, baka mamaya hindi tatagal yun. Kasi nga, ang design ang trademark, I should say, signifies the quality, the source of the goods, and the kind of goods. Kung minsan, nung ako'y nagsimula bilang abogado, dinimanda ng isang gumagawa ng relo, Rolex ang pangalan. Meron gumagawa ng plastic bag. Yung plastic garbage bag, yung mga ganyan. Kinopya niya yung design ng Rolex mismo at yung pangalan na Rolex. Sabi ko, sa dami naman ng papangalanan mo, no, bakit kinokopya mo pa yun? Di ibig sabihin nagra-ride on ka doon sa katanyagan ng pangalan. Sa trademark. Doon sa pangalan. So pag sinabi palang trademark, attorney,
is ito yung parang kung saan ka, pag nakita yung image na yan, ay naaalala nila yung experiences nila dahil doon sa quality ng produkto, ng serbisyo, no? Tsaka kung sino yung pinagmulan. Parang kasama pala yun, na nakita ko ito. For example, may nakita kong letter M na dilaw na nandyan na umiilaw sa dumadaan ka sa kalsada. So, nahiisip ko na agad. Pag naisip mo yung cheeseburger, nahiisip mo yung... Tapos pagpasok mo pala doon, ay iba pala yung napasukan mo, sapatusan pala. So, parang medyo may feeling ka din na parang sandali, parang nilansi yata ako at hindi yata accurate. Ano? So, meron pa daw... Yes. Yeah. Yung mga anak ko kumisan, sabi, padala ka naman ng hamburger. Sa dami na nagtitinda ng hamburger, anong hamburger ang gusto mo? Diba? Hindi pare-pareho yan eh. Yes. So, yung brand is really there to indicate the quality, the kind of goods that you would like to purchase. So after ng patent, trademark, copyright. Ayan. Copyright naman. Attorney Ted, ano naman ito? Oo. Yung copyright naman ay isang pagre-register. Pero ang batas kasi na misnomer yon dahil sa basic principle ng copyright talaga. Ito yung mga gawang isip na nagko-cover ng mga paintings, ng mga poems, ng mga literary works. Ang literary works, kasama dyan mga sermon ng mga pastor. Diba? Meron tayong mga libro, koleksyon ng Virgin. Yun, covered yun ng copyright. Yun. So, pati yung mga design ng mga kunwari, yun nga, yung isang noontime show. Hindi naman spelling lang yun eh. Kung hindi may design kung paano lumalabas yun. Creation niya yun eh. Creative work niya yun kung paano niya mapapaganda yung tatak niya or logo niya. So, design. Any attorney, design. So, ito yung kung tama ba intindi ko, no? Pag sinabing copyright, ito yung mga work of art, no? Music. Covered ang work of art. Yes. Parang gano'n, kung ikaw ay may artistic design na ginawa. So, kanta, ayan, sabi nyo nga pati pala yung sermon, message ng mga pastor. No, so yung mga pastor, yung mga kasamahan kong pastor, katulad ni Attorney Ted, si Attorney Chona, copyrightable pala. Araw-araw nangangaral. So, pwede pala i-combine. Meron lang limitation sa copyright, yung tinatawag nilang fair use. Yan. Kaya pati sa eskwelahan, basta ginamit mo isang example ng fair use, pag ginagamit sa eskwelahan, sa pag-aaral, yan ay pwedeng tinatawag na fair use, hindi na pwedeng pigilan ng may-ari. No? Yung gagamitin mong pagkanta sa isang service, sa isang simbahan, yan fair use na yan. No? Kaya yung gumawa nung lahat at kami nabubuhay sa isa't isa, yung mga ganon. Yung song. Yung song, no? Pero kinakanta sa simbahan, basta sa simbahan, considered na fair use. Na hindi na kailangan, attorney, na pahintulot. Nung lumika. Nung lumika. Yan. Pero kasi wala kang kinukuha eh. Kung may fair use, attorney, meron bang unfair use? Ibig sabihin, kailan na hindi mo naman pwede sigurong gamitin. Pagkakitaan mo na, di ba? For example, ganun, yan ba ay pinagbabawal na kapag ganyan? Oo, lalo-lalo na kung ang isang kondisyon para naman sabihin mong fair use yan, mag-attribute ka. Ibig sabihin, kunwari, meron akong sermon na isang paragraph noon, nakita ko sa sermon ni Pastor Belica. Di ba? Tapos inulit ko doon sa aking ginawa. Mas maigi, lagyan mo ng quotation at ilagay mo gano'n. Ito ay galing sa libro ni Pastor Belica, ganyan. Page so and so, ganyan. Attribution ang tawag doon. Yan. Kaya pati sa eskwelahan ngayon, nagagalit ang mga guro
pag binabasa nila yung term paper or kung ano man Oo. pinapasubmit na report, parang kilala ko ito yung pagkasalita nito. Sabi niya, Oo. ano? Oo. Kaya Oo. nung ako'y nagpa-practice, natatawa ko. Nag-appear ako sa isang court sa Pangasinan, sa Lingayen. Ang pinag-uusapan yung finality of judgment. No? So, isang linagay ko doon, isang sentence lang linagay ko doon, only God can raise the dead. Ibig sabihin, pag final na, katulad ng namatay ka, hindi mo na kayang buhayin uli. No? Final judgment yan. Nung linagay ko yon, alam mo, natandaan ako nung judge noon, na-appoint na siya sa, from there, RTC, na-appoint siya sa Sandigan Bayan. Nung nag-appear ako sa kanya, tinignan niya akong gano'n, sabi niya, I think I know you. Sabi niya ganyan. You were the lawyer who wrote, only God can raise the dead. Nag-minister. Oo, nag-minister sa yan. May anointing yung sa kakasabi mo, DDG. May actually po, so, ano lang, no, before magbibigay ho ng ilang katanungan. Oo, meron na kasi mga dumadating ng mga katanungan. Oo. Pero ang mabilis sigurong tanong ko lang, paano ho kaya yung mga pag-share, for example, ng mga YouTube? Kasi marami sa social media po ngayon, kapag may naisip ka, pinapublish sa YouTube. Yan po ba ay automatic na kapag pinapublish mo po sa YouTube, sa online, ay ito'y ebidensya na ikaw ang may-ari? O yan po ba ay considered na publication? Diyan, ang daming pati yung mga journalists, mga reporters. We had to educate them. Yung paglalagay pa nga nung sinasabi na CTTO, capital CTTO, credit to the owner. Sabi namin, hindi yan excuse para ikaw ay pigilan ng talagang gumawa niyan na wag mong gamitin. Kasi ang copyright is exclusive right. So pwede kong pigilan ng ibang tao gamitin yung aking work without my permission. Kaya kunyari, may ang ganda nung only God can raise a dead. O ilalagay ko doon, only God can raise the dead, then parenthesis, CTTO. Di ba? Bawal yon. Kung nakita ko yon, pwede kitang pigilan at pwede kita rin idemanda. No? Pero sasabihin mo, hindi. Kaya nga, sinasabi ko, hindi akin yun. Kaya nga, but did you get the permission? Hindi mo pala kinuha. Kaya sa YouTube, meron silang AI na ginagamit. I think pati sa Instagram na ginagamit nilang AI. Kung kunyari ikaw nag-create ng dance, kasi dance is also a creative work, copyright rin yun. Pero ginamit mo yung musika ng, sabihin mo na lang, Star Wars, no? Tapos nagsasayaw ka doon. Mamaya-maya, pag pinost mo yon, yun sa'yo yun sayaw. Okay yon. Pero yung music hindi sa'yo. Kaya mamaya-maya makikita mo yung work mo, gaganong-ganong ka, wala ng music. Tinanggal na ng YouTube, or they have a way to remove it, especially if alam nila meron ibang may-ari niyan. So ganyan ang So papaano, yes, Attorney Ted, no? Kasi that brings us to another question, so papaano po yung proseso ng pagpaparehistro nito? Kasi ngayon nakikita natin, kailangan, kasi proteksyonan yung, hindi ba, yung original na lumikha, o talagang lumikha ng isang maaring produkto, isang serbisyo, isang, di ba, uri ng sining, ganun. So paano po ang pagpaparehistro po nito? Madali lang ito, lalo-lalo na sa ating mga kabataan. Pumunta lang kayo sa www.ipofil.gov.ph. Ando doon na po, everything that you want to know about the fees, anong kailangan i-file, yung forms na kailangan mo, i-download mo lang, i-encode mo yung kailangan na tinatanong, upload mo, file it from the comforts of your home, at the comfort of your time, whether Saturday or Sunday. And then magbayad na ho kayo ng via bank or credit card, makakapasok na ho kayo ng inyong registration. Yan po isang, I would say it's a legacy also of the previous admin ng IPOFIL. Pero ang nag-implement talaga niyan during a time as that nung ating pandemic, 2020. By September 2020, ang nangunguna ngayon sa IPOFIL, si DG Roel Barba, nakasana namin yan. Kaya, well, it's not bragging rights, pero parang natutuwa kami na as a public office,
we were able to immediately digitalize our process Yeah. by that time. Gusto ko lang sabihin, Attorney Ted, na ako'y saksi nung launching yan dahil talagang isa sa napakahusay na legacy talaga yan ng IPOPHIL, no? So, syempre, congratulations sa inyo. Yes, congratulations. Sa aking kaibigan na si DG Roel. Syempre, sa magigiting na mga kasamahan na katulad ni Brother Ted, ay nangyari ho yan, mga bagay na yan. So, siguro, ang katanungan ko din sa kanila, attorney, is bagamat sila naman ang mga may-ari ng kanta, sila na may-ari, for example, ng mga tula nila, pinablish nila yan, so alam na ng lahat yan. Tinatanong nila, bakit ho ba namin kinakailangan i-rehistro pa yan? At yung meron mang nagrehistro ng hindi namin alam. Kasi yan, yes. May rehistro na hindi nila alam, meron pa raw ba silang habol at ano pa ang kanilang pwedeng gawin? Ang ganda ng tanong mo, Secretary Mike, kaya lang napaka-lawak, kaya iiksian ko. Meron kaming tinatawag, doon sa website namin, pwede ninyong malaman kung trademark ang inyong habol. Pwede ninyong i-click doon, malalaman ninyo kung ito'y rehistrado na. So kung makaisip ka ng black and white ice cream, website ka lang at libre naman yun. Basta may wifi ka, i-search mo, malalaman mo ito ba'y applied or currently registered to whoever. So, malilibre ka na. Yung patent, ganun din po. Malaki po ang database na binabayaran ng IPOPHIL sa mga database owner para alam to ng mga eskwelahan, na kunwari, gagawa ka ng project, gagawa ka ng term paper mo o thesis mo, encode mo na muna doon bago ka mag-research para alam mo na ito pala meron na. O di kaya, ito pala napakarami ng diniscuss dyan kung gusto ko bago dun sa lugar na hindi pa na-aabot o nadidiskubre. So you can do that through the website of IPOPHIL. Ang nawala tuloy ako sa mga tinanong ni Secretary Mike. Pero ang kailangan, katulad po nung copyright, ito po it's a different species ng intellectual creation. Kasi yung karapatan, vis-a-vis patents, trademarks, design, yan dapat rehistrado in order to claim exclusive rights. Yung copyright mo kasi, pag ito'y nagawa mo na, pag ito'y na-express mo na, yan ay hindi na kailangan ng registration. Sa'yo na yan. Walang makakatanggal sa'yo. Upon creation, sa'yo na yan. Automatically. So, mahalaga yun, ano? So, yung copyright, for example, arts o kaya yung mga kanta ho, marami ho kasi gumagawa ng kanta minsan. So kapag ito po ba inilabas nila, for example, sa YouTube at pinalabas, considered po yun na publication po ba? Yes. Okay. In a way, it's publication or broadcast. Kaya lang nasa iyo na yung right. Hindi kailangan i-register. Kaya lang amin binibigyan ng kahalagaan yan. Kaya sinasabi namin dun sa amendments, na amin na isusog na sa Kongreso na dapat yan kailangan pa rin i-register, not to prove that you are the owner, but for purposes of record. Dahil kunyari magbanggaan kayo ng ibang gumawa, anong pruweba mo na ikaw ang gumawa niyan una? Yeah. That's right, tama. You have to document it. Pero kunwari, nagka-invento ka na ng kanta, sa tuwa mo at gusto mong malaman ng karamihan yung kanta, papuri sa Panginoon, in-upload mo na. That date can be a record of your being the author. Pero kung meron iba, sabihin, 10 years ago ko na yan, ito prueba ko. Kaya maganda i-register yan. Ayan. So, ang dami pang nating gustong malaman, pero bigyan daanan natin ang mga katanungan at samantalahin na natin na meron pang special guest ngayon. Siyempre ang ating subject matter expert. So ito na po, Attorney Ted, ang unang pinadalang katanungan. Sabi niya lang, may nagbenta po sa akin ng fake item. Though hindi naman po ako nag-expect na original, pero sana high quality man lang. Pero class A lang ang natanggap ko. Same day, gusto ko isoli sa seller pero binlock niya ako. Paano ko po ba ilalaban yun? Pwede po ba nakasuhan under intellectual property law
ano po ang tamang ikaso. Nagpunta po kasi ako sa barangay nila kasi hindi ko alam ang address. Doon ako nagpa-blatter. Nung una, patawag po sa Homeowners Association, di sila pumunta. Yung first hearing, hindi rin po. Ngayon ang feeling ko, medyo parang hindi po yata patas. Dahil hindi napapakinggan ang side ko at puro reset lang. Anyway, so it has something to do with the barangay na. But sige, let's dwell on the main question po. Bumili siya ng item online. Hindi naman daw niya in-expect na original. Ayan, kasi magbigay na rin tayo ng warning sa ganito, no? Samantalahin na natin yung pagkakataon. So bumili siya ng item online, alam niya daw na hindi original, pero at least sana daw man lang ay class A. Nako, madalas nating madinig to, Attorney Ted. Ano po ba ito? Ito ba daw ay pwedeng kasuhan na violation ng intellectual property law? Siguro po ang issue ay mas maganda sa consumer rights kaysa sa Yes. intellectual property law. Kasi yung intellectual property law, yun pong may-ari ng na-imbento ng intellectual concept na yun, not concept but intellectual item, yun po ang may karapatan na magdemanda dahil kinopya yung kanyang original na gawa. Yung bumibili naman, bip-bip na lang, bato-bato sa langit, ang tamaan, sabi nga nila, mabubukulan. Kung gusto ninyo ng kopya, kahit na sabihin ninyong AAA, AA, 1A, kopya ho ang hinahanap ninyo. So hindi nyo hinahabol yung original. Sino ho makakapagsabi na ito ay AA, A? Wala pong standard na ganun eh. Yes. Kaya nasa sa inyo po yun po yung tinatawag na buyer's beware. Alam mo na ang binibili mo kopya, hindi pwedeng pumunta at sabihin warranty ito, na dapat ganito ito, ganyan yan. Double A nga, triple A, wala naman standard na ganyan sa ating batas. So, sorry po, mas maigi na lang po, bumili na lang po kayo ng original. Kung namamahala naman po kayo, pwede rin yung counterfeit, kaya lang, babalik at babalik sa inyo. Parang yung sinasabi, ang basurang tinapon, sa'yo babalik rin. Babalik din sa'yo. Attorney, sayang yung pera no? Pag counterfeit. Naku, magandang katanungan yan. Kasi di ba sabi nga natin, bawal yung namemeke ng brand, no? Pero yung mga bumibili ba? Kasi ang sarap mamili sa Green Hills, mamili sa Divisoria. Ang dami, sabi nga dyan, merong, pag tinanong mo sila, yung tindera, ate, original ba ito? Sir, Class A yan. Ano Class A? Sir, yung pinagkopyahan yan, original. So, kopya pa rin. Pag Class B, yung pinagkopyahan is yung pinagkopyahan ng original. So parang gano'n ang nangyayari. So kung ikaw ang consumer, kung ikaw ang bumibili, may ano ba to? Bawal ba ito na tumatangkili ka ng mga fake na mga items? Sa progress ng ating batas, hindi pa bawal yan. Sa ibang bansa, some few countries, pinagbabawal. Pero ngayon, ang ating bansa ay lalo na ang IPOFIL at yung tinatawag na National Committee on Intellectual Property Rights, pinalalawak namin ang kaalaman at pagbabawal ng pagtitinda, hindi pagbili. Kasi consumer right mo bumili. Ngayon kung gusto mong palyado, sira-sira, it's up to you. Huwag ka lang magreklamo dahil dinala mo yung bumili ka nung XYZ na relo. Sabi mo, Class A, punta ka dito sa Green Hills. Sorry kung nami-mention ko yung Green Hills. Warning na rin yan sa Green Hills. Ilang beses na namin sinasabi yan. Tapos nasira ka agad after 1 week. Punta nga ako doon sa original shop. Hindi nila papalitan yan. Yes. Kasi nga fake. There's another question Sorry, kasi po yung ating ang dami ng katanungan kasi gusto natin bigyan ng daan. Sabi niya dito, I would like to ask for advice regarding my former employee. Ayan. So ito naman ay isang business person. Sabi niya, as an engineer, I hired a foreman for a couple of projects. Then we parted our ways, not in a good way. So, me and my partner decided not to communicate with him in any way. So, nagkaroon ng problema. So, natanggal na sa kanila itong foreman na to. But after a couple of months, we discovered that he posted pictures of our previous projects, which gives the impression that the projects in those pictures are his accomplishments.
My partner and I believe that the projects in those pictures are our intellectual property and therefore he has no right of claim for those accomplishments. O meaning siguro yung mga natapos nilang proyekto, design nila iyon. Ngayon, itong kanilang na-dismiss na foreman ay ipinuput up siguro sa social media na para ang appearance ay siya ang gumawa, siya ang nagdisenyo, pero hindi naman. So, is there any legal action that we can take to prevent our former employee to use those pictures ng kanilang projects as his accomplishments? Another concern is that he has no permission from the owner mismo, siguro yung bahay, of those projects which are mostly residential, to post their homes on the internet. On the legal standpoint, what legal action would be more effective in preventing him to use our projects? Yan, maraming kayong bibigyan ng trabaho ang mga abogado. Yan. Marami pong sangay yung karapatan. Excuse me. Maraming karapatan ang sagasaan nitong dati ninyong empleyado. Kasi una, kung design ninyo yan, sana na-register ninyo yung design ninyo. Kasi exclusive na design yan. Katulad po nung nakikita ninyo itong mga condominium ginagawa bandang Pasig. Yung mga may butas, may malaking building, may butas sa gitna, dahil ng hangin. Yes. Design po yun. Design yun na kailangan na-register ninyo. But assuming it is not registered, meron pa rin po sa ating civil law yung Article 19. The person in the act of doing his own business must do it justly. So hindi dapat claim ng iba kung kayo talaga yung may-ari niyan. Civil ang inyong habol dyan. On the issue of the owner of the residence that you built, privacy naman niya yun. So civil law rin, pwede niyang gamitin para magreklamo na bakit mo pinopost sa public for public consumption and viewing. Yung picture ng bahay ko, wala akong pahintulot sa'yo. Natatandaan ko yung dati kong boss nung unang law office na pinagtrabahuan ko. Way back, 1980s pa ho yun. Sana meron na sa inyong pinanganak nun. May bahay po siya sa Baguio. Maganda yung bahay niya. May nagpicture nito, tapos linagay po yan sa teleserye sa, hindi ko na alam kung anong channel, na ipapakita mo yung bahay, tapos parang sa loob, ganito yung nangyari. Dinimanda niya po yun, nanalo po siya. So, ang punto doon, privacy, at saka parang mukha mo rin yun yung bahay mo hindi naman pare-pareho yung bahay unless yung subdivision naman pare-pareho yung unit, tinatawag ng Alexa or sa Siri, pare-pareho ng design. You cannot claim that as exclusive, pero kung marami naman tayong mga bahay na talagang gusto nila unique at saka may expression ng kanilang personality, yun po kailangan po ay irespeto natin yon. Yung mga kuminsan nagpupunta, nagbibisita sa subdivision. Nagtitake pictures. Pero at least yun, hindi naman niya gagamitin pang public. Yun kukopyahin niya lang. Masama pa rin yung kopya, pero binigyan lang siya ng idea kung paano gagawin. Baka pwede niyang, dati-dati ang bubungan na maganda yung kalahating ganyan. Meron ako nakita ngayon sa bandang Cubao, yung pagano naman. Binaliktad. So, parang sinasalo ka. Parang medyo tidwik ng konti. Binaliktad niya, no? Yeah, parang sinasabi yung ano raw ito. Sabi, pantakip dito. May isa pa tayong, sorry gentlemen, pero meron pa tayong isang katanungan. Kasi online seller siya. Yan, marami yan, di ba? So sabi niya, bilang isang online seller po, ang isa sa marketing tool na ginagamit ko ay ang pagpo-post ng pictures ng aking ibinebenta kasama yung sarili kong caption. Ngayon po, napansin ko, may mga taong gumagamit ng post ko at caption mismo para sila magbenta online. Ginagawa nila ito nang walang pahintulot mula sa akin. Ang tanong ko po, meron ba pananagutan sa batas ang ganitong gawain? At kung meron, ito nga po ba ay violation ng intellectual property rights? Meron rin po. I'm not saying this as final and authoritative, but it's only my opinion. Kasi yung caption na sinasabi ninyo can consist of only one word or can consist of a descriptive word
series na kunyari ang bahay na iyong pinananaginipan, mga ganyan, ano? Oo. Meron kayong exclusive right doon sa Get Up, yung paano nag-appear yung inyong slogan na bahay ng inyong panaginip. Meron kayong copyright dyan. Pero yung produkto, hindi niyo pwedeng sabihin sa inyo yon. No? So, exclude ninyo yon. Ang pwede ninyong i-demanda, ang actionable ninyo, will be the Get Up of that advertisement, including yung slogan, could be considered perhaps as a copyright. Pero mas maganda, i-register nyo na muna. Yun. Oo. Sa inyo talaga yun. Yes. Ayan. Ito naman may kinalaman naman sa e-books and softwares. Ayan, selling on social media. May nakikita po akong ads sa FB pages selling foreign books and softwares like Photoshop, MS Office, etc. compiled in a Google Drive and ready to be downloaded if you pay them the cheap price for compiling them. Say, 249 or 199 pesos for 2,000 plus files. Meron po bang law na nababiolate dito, lalo na nga po ang intellectual property law na maaari pong tuloy makasuhan dahil dito? Or pwede pa natin gawin yung mga ganito? Yan. Bawal po yun. Oh, yan. Bawal po yun. In fact, transgressing na po yan sa DTI kasi po meron mga kasunduan rin sa mga e-platforms na huwag magpahintulot na magbenta ang kanilang mga marketers. Kaya lang sa dami niyan, libo-libo pala yan, Sec Mike, tsaka Congresswoman Jonah, no? Libo-libo pala yan. Kaya nahihirapan yung marketers, yung platform na masala nila yung mga ito. Pero meron sila, katulad, i-advertise ko na dahil compliant naman sila sa batas, yung LAZMALL, LAZMALL, M-A-L-L. Oh, yes. Yun po ay sinisigurado nila na yung tinitinda doon ay genuine. No? At may pahintulot ng may-ari. Doon naman sa kabila, meron rin silang similar na mga ganyan. Ano? Doon po kayo bumili. Pero kung nabibili po ninyo yun doon sa mga iba, number one, you buy it at your own risk. Kasi kung minsan meron tinatawag rin malware. Yung mga virus na nandoon sa link na kukunin ninyo para ma-download. Baka mamaya, pati yung account ninyo, masisip na with what is happening right now. No? Pero we're trying our very best sa NCIPR na magkaroon ng paglilinis. Kaya nga, yung mga e-platform, sinasabihan namin, you will be liable. Yung pending amendments po, ay nandoon din yung amin na pamamaraan to hold them either principally or subsidiarily liable. As of now, ang batas sa copyright, pwede po silang ma-charge for subsidiary liability. Pero gusto pa namin iangat yan ng one step, no? Para lang na matigilan na. Pero ito mga independent posting ito, hindi ito dun sa mga e-platforms eh. Kaya nga yung suggestion namin sa Kongreso, bigyan ng karapatan ang ITO, pati na rin ang DTI, para meron silang karapatan i-take down yung kanilang website or advertisement. Yes. Pero wag po kayong pupunta doon. Sayang po yung baka mamaya may malware dyan. And sabi niya, minsan we do not buy just the price, but we buy the value. We buy based on value at kung ano po ang mahalaga. Nako, Attorney Chona, kulang ang ating oras. Kulang na kulang. Sasuggest ko na dapat pero tayo ng part 2. Dahil marami pang katanungan pero kulang na po tayo sa oras. Kaya magpapasalamat na tayo, Attorney Jeremiah, sa ating napaka-husay na ating resource person, special guest this morning. Attorney Ted, thank you so much. Salamat po. Salamat po. We pray po that the Lord will continue to use you sa ating bayan, hindi lang sa IPOFIL, pero sa napakarami pong paraan. Yes. So, sana ho hindi ito ang last DDG, no? Oo. Kaya any last or parting words sa DDG, Attorney Ted? Akin pong bibigay ito as parting words sa atin mga kapatid sa pananampalataya.
tayo po'y Kristiyano. Kaya part po ng ating pagiging Kristiyano ay pag-intindi na ang Panginoon ay nagbigay sa atin ng mga kakayahan upang mag-create ng ano pa man, hindi lang wealth, anything that you want to create, music, painting, all of these things. In fact, mas maganda itong nangyayari na sa bayan natin na meron ng mga batas like yung Creatives Law. Kasi dati-dati, hindi natin binibigyan ng impetus ang ating mga kabataan mag-isip. Mag-submit ka ng term paper, kopyahin mo, left or right. Samantalang plagiarism yan. Sayang yung oras na mag-create ka. Malay mo ang ating bansa ay mabigyan ng, yan ang magiging daan para ma-bless ang ating bansa ng Panginoon. At doon naman sa mga nangungopya at kumukuha ng mga type A, type B or ano pa man, ma'am, meron rin pong sinasabi na baka naman yan ay bordering ng pagnanakaw dahil yan ay property ng iba. So akin ina-address yan sa atin mga kapatid sa pananampalataya at sa atin buong madla, yung ating kababayan. Kasi sabi nga, lagi nga sinasabi, naririnig ko si Congressman John at si Secretary Mike, nandiyan yan sa ating Constitution, imploring the aid of God Almighty. Paano ka hihingi? Paano ka hihingi? Nabanggit na ni Secretary Maya nung Sabado. Paano ka hihingi ng blessing? Kung ang ginagawa mo naman, nangungopya ka at nag-plagiarize, hindi ka makakahingi sa Panginoon ng ganyan eh. Dahil siyempre tinitignan niya kung ano yung tama at ano yung just. Ano po? So, yun po ang ating advice. Positive and do not. Thank you so much. We are looking forward, Attorney Ted, DDG Attorney Ted, mali natin kung ano pa ang ipagkakatiwala ng Panginoon na next level of service in government kay Attorney Ted, and we're very excited about that. Thank you very much po for joining us this morning. God bless po sa inyo lahat. Marami pong salamat. At yan po ang naging talakayan natin dito sa isang napakahalagang subject matter. Pero hindi pa naman natatapos ang ating buong programa. Pero yung mga hindi po nakapakinig ng ating kasagutan sa kanilang mga tanong na naipadala, pwede po ninyong balikan ito sa ating Facebook page, ang 702 DZS-FEBC Radio o sa Tabas ng Batas, FEBC. Kaya kung hindi naman ho namin nasagot ang inyo po mga katanungan pinadala, abangan nyo po ito sa mga susunod na Sabado ay susubukan ho namin na ito po ay sagutin. Sa mga may mga legal concern, pwede ho kayo mag-message sa aming pong Facebook page. Pwede rin po kayo mag-send ng audio o ng inyong video ng mga katanungan para ma-play din ho namin dito. Ngayon po ay tayo'y dadako na sa ating prayer time. Panginoon, makapangyarihan sa lahat, kami po nagpapasalamat sa pagkakataong ibinigay mo po sa amin na kasama ho namin, Panginoon, ang aming kapatid na si Attorney Ted Pascua. Yes. Salamat po sa kanyang buhay. Patuloy mo siyang pagpalain, palakasin, O Diyos. Gayon din, Panginoon, ang bawat isang nakikinig po sa amin, ang mayroon pong mga dinadalang problema, nagugulumihanan, Panginoon, sa kalapong buhay. Father, we pray that you would comfort them and be with them and always in their lives. Father, we thank you, Panginoon, sa ministeryo ng FEBC na nakakaabot, Panginoon, sa napakarami milyong-milyong buhay, Panginoon, na amin pong mga kaagapay, mga kaibigan, na magdala ng buhay sa kanila, Panginoon, ng iyong pong mensahe ng pagbabago at mensahe, Panginoon, pag-ibig. Sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng kapurihan at lahat ng pasasalamat sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen at amen. Salamat po mga kaagapay sa mga tumutok sa radyo, sa online, via Facebook at YouTube at syempre sa television po sa Channel 185 Signal TV via GCTV. Kami po ang inyong mga kakampi sa batas tuwing Sabado ng umaga. Ako po si Attorney Jeremiah Belhica. At ako naman po si Atty. Chona Cruz Gonzales na nag-aanaya sa inyong lahat na samahan kaming muli sa susunod na Sabado sa ating parehong pimpilan at sa parehong oras po. Kaya lagi po nating tatandaan, kung uunawain at susundin, kakampi mo ang batas. Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi
o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, 1 Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas info@febc.ph.